Ganun na lang ang pag-aalala ni Manang nang masalubong ang basang-basang dalaga. Sus Mariosep, anong nangyari sa'yo bata ka? Bakit basang-basa ka? Napayuko lang noon si Micah na nooy pilit pinipigilan ng luha. Akyat na po ako, mahinang sabi niya. Napabaling ng tingin si Manang kay Cedric na nooy nakatayo malapit sa pinto. Hindi mo pa siya binigyan ng pamasahe? Mariing napahaplos sa mukha si Cedric bago ito sumagot. Hindi ho eh. Napailing na lang ang matanda. Pambihira kang bata ka. Alam mo namang walang pera ang isang yun. Nawala ho sa loob ko eh. Siguradong masama ang loob nun sa'yo. Sundan mo na sa itaas. Gagawan ko siya ng sabaw para mainitan ng sikmura. Ani Manang na nooy dumiretso na sa kusina. Dali-daling umakyat sa kwarto si Cedric. Matyaga niyang hinintay si Micah na nooy nasa loob pa ng banyo. Nang marinig niyang pag-ingit ng pinto, agad siyang tumayo at saka siya lumapit sa dalaga na nooy kinukuskus ng tuwalya ang buhok. Pero umiwas lang ito at ni hindi tumingin sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang isang kamay nito, kaya napatingin ito sa kanya. Sorry na, tanging nasabi niya. Binawi ni Micah ang kamay at saka nagpatuloy sa pagtutuyo ng buhok na parabang hindi siya narinig. Muli niyang hinawakan ang kamay nito, pero agad din itong binawi sa kanya. Ramdam niya noon ang matinding sama ng loob sa kanya ni Micah, kaya nagpasya siyang iwan muna ito. Nang marinig ni Micah ang pagsara ng pinto, napasubsob ito sa kama at doon na ito tuluyang naiyak. Ibinuhos nito ang lahat ng sama ng loob hanggang sa makatulugan na nito ang pag-iyak. Madilim na sa silid nang muling bumalik si Cedric. Kinapa niya ang switch ng ilaw at sa kanya yon binuksan. Tumambad sa kanya si Micah na nooy nakadapa sa kama habang natutulog. Ibinaba niya ang dalang pagkain at sa kanya nilapitan ng dalaga. Bahagya niyang hinawi ang buhok nito na tumakip sa muka at sa kanya ito sinalat sa noo. Mainit ang salat ng balat ni Micah, kaya agad niya itong inayos ng pagkakahiga. Pagkatapos ay agad siyang kumuha ng paracetamol sa drawer. Muli niyang binalikan si Micah at sa kanya iniangat mula sa pagkakahiga at isinandal niya ito sa kanya. Bahagyang umingit ang dalaga at akmang babaling sa kabila nang pigilan niya ito. Mainit ka, uminom ka muna ng gamot, aniya. Bahagyang nagmulat ng mga mata ang dalaga, pero hindi ito nagsalita. Inumin mo muna to, aniya, at sa kanya isinubo ang gamot sa dalaga. Matapos makainom ng gamot, nagtangkang lumayo ang dalaga, pero agad niya itong ikinulong sa mga bisig niya. I'm sorry, anya, sabay dampi ng halik sa ulo ng dalaga. Doon na napahugulgol ng iyak si Micah. I hate you, bulong nito. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap sa dalaga. Sorry na, hindi ko sinasadya, aniya. Bumitaw sa kanya ang dalaga at saka ito bahagyang lumayo. I'm leaving. Blanko ang mukhang sabi nito. What? Tanging nasambit niya. Uuwi na ako sa amin. Walang emosyong sabi ng dalaga. Paano ang trabaho mo sa akin? Bakit hindi si Trisha ang ipwesto mo? Tutal naman mukhang kulang ang isang araw sa paglalambutsingan nyo. Sa wakas ay naisatinig na ni Micah ang sama ng loob. Biglang napangiti si Cedric. Hindi mo na maitatago. Nagsiselos ka. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ako magsiselos? Dahil gusto mo na ako. Seryoso ang mukhang sabi ni Cedric. Napatitig si Micah sa kanya. Sino naman ang may sabi sa'yo? Sa halip na sumagot, dumukbang si Cedric kay Micah at huli na para makaiwas ito. Hinawakan niya sa batok ang dalaga at sa kanya ito siniil ng halik sa labi. Namilog ang mga mata ni Micah nang bitiwan niya. Akmang sasampalin siya nito pero mabilis niyang nahuli ang kamay nito. Hinila niya ito papalapit sa kanya at sa kanya ito muling hinalikan sa labi. I love you, aniya. Saglit na natigilan ang dalaga na nooy napatitig sa kanya. Anong sinabi mo? I said I love you. Hindi kumukurap na sabi ni Cedric.
Napangawi si Micah sabay na pailing. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Anito, nanoy nilakihan pa siya ng mga mata. Nangingiting pinisil ni Cedric ang pisngi ng dalaga. Seryoso na ako. Hindi mo ko mauuto, maraing sabi ni Micah. Napangiti si Cedric. Akmang yayakapin niya ang dalaga. Pero itinulak na siya nito papalayo. Gusto ko nang magpahinga. Walang emosyong sabi nito. Hindi ka pa kumakain ah. Wala akong gana. Ani Micah, nanayak mang mahihiga na. Wait lang. Wala ka pang sinasagot sa sinabi ko kanina. Reklamo ng binata. Bakit? Ano gusto mong isagot ko? Mahal din kita. Bakit? Hindi pa ba? Natawas si Micah. Pagkakataon na niyang makaganti kay Cedric. Are you out of your mind? Napaawang ang mga labi ni Cedric na noy napatitig lang sa dalaga. Ramdam niya sa sarili niya na hindi ito nagsasabi ng totoo. Pero hindi na siya nakipagtalo pa. Marami pa naman siyang pagkakataon para mapaamin ito. Okay, sige. Hindi na kita kukulitin. Matulog ka na. Hating gabi na nang mapaigtad si Cedric mula sa kinahihigaan. Narinig niya kasi ang mahinang pagdaing ni Micah na nooy mag-isang nakahiga sa kama. Agad siyang tumayo at nagsindi ng ilaw at saka siya lumapit sa dalaga. Micah, are you okay? Tanong niya. Pero hindi ito sumagot. Muli niyang sinalat ang noo ng dalaga na nooy tila nagbabaga sa init. Ang taas ng lagnat mo, aniya. Agad siyang kumuha ng bimpo sa drawer at patakbong pumasok sa banyo. Dala na niya ang palangganang may tubig nang bumalik siya kay Micah. Marahan niyang pinunasan ng basang bimpo ang dalaga hanggang sa bahagyang bumaba ang lagnat nito. Pagkatapos ay nanggising siya sa ibaba at naghanap ng mas epektibong gamot. Nang makakuha ng gamot, agad siyang bumalik sa kwarto. Ginising niya si Micah at saka niya pinainom ng gamot. Nanginginig sa ginaw noon si Micah, kaya bahagya niyang hininaan ang aircon at saka niya ito kinumutan. Mayat maya ang lagay niya ng basang bimpo sa noo ng dalaga hanggang sa tuluyang bumaba ang lagnat nito. I hate you, Cedric. Narinig niya ang usal ng dalaga. Bahagyang napangiti si Cedric. I'm sorry. Mainang sabi niya. At saka niya ito dinampian ng halik sa labi. Wala na si Cedric nang magmulat ng mga mata si Micah. Tanging ang mga bakas na lang ng pinagawaan nito ang naiwan sa sahig. Mabuti naman at kising ka na. Mag-agahan ka na para makainom ka ng gamot. Ani Manang, nang bumungad sa pinto, dala ang tray ng pagkain. Si Miggy po? Tanong ni Micah. Nandun kina Millie at Joy. Maagang umalis si Cedric. May aayusin lang daw siya sa sandali sa opisina. Ani Manang, habang inilalapag ang dalang pagkain sa lamisita. Pagkatapos ay kinuha nito ang palanggana at bimpo na naiwan sa sahig. Kumain ka na. Kagabi pa walang laman yung sikmura mo. Anito, bago tuluyang umalis. Salamat po. Nagpapahinga na noon si Micah nang dumating si Cedric. Kumusta nang pakiramdam mo? Anito, sabay salat sa noo niya. Pero agad niya ring hinawi ang kamay ng binata. Naupo ito sa gilid ng kama at aktong hahalik sa pisngi niya. Pero agad siyang umiwas. Kailangan mo ba talagang humalik sa akin sa tuwing aalis at darating ka? Ang sungit-sungit mo naman. Ano ba naman yung halik sa pisngi? Big deal na ba yun sa'yo? Ginagawa rin naman yun ng mga magkakaibigan ah. Bakit? Kaibigan ba kita? Natawa si Cedric. Gutom ka na siguro no? Eto, may dala akong prutas para sa'yo. Anito, sabay lapag ng supot sa ibabaw ng tiyan niya. Matalim ang tinging ipinukol ni Micah kay Cedric. Para kasing nananadya na lang ito.
Pero hindi yon pansin ng binata. Wala nga palang kutsilyo. Kunway sabi nito, sabay tayo. Nang makabalik ito, may dala na itong kutsilyo at plato na agad na inilapag sa tiyan ng dalaga. Siguro naman marunong ka magbalat niyan, ani Cedric nang muling maupo sa bandang paanan ni Micah. Tinapunan lang ito ng tingin ng dalaga at hindi umimik. Doon na sumeryoso ang mukha ni Cedric. Okay. Inalis nito ang supot ng prutas sa tiyan niya, maging ang inilapag nitong plato at kutsilyo. Pagkatapos ay naupo na ito malapit sa kanya. At saka nito hinawi ang buhok niya. Don't touch me, mariing sabi niya. Biglang natigilan si Cedric. Napabuga pa ito ng hangin bago ito nagsalita. Look, alam kong mali yung nagawa ko. Hindi ko naman kasi alam na wala kang dalang pera kahapon. Tama na, Cedric. Bakit hindi mo na lang kasi aminin na pinagtitripan mo ko matagal na? It's very obvious naman. Hindi naman usual yung mga pinaggagawa mo eh. Ano bang sinasabi mo? Pagmamaang-maangan ka pa. Ilang beses mo na itong ginawa eh. Hindi ako tanga para hindi ko malaman na pinaglalaroan mo ko. Sometimes ang bait-bait mo. Tapos bigla mo na lang akong i-ignore. I'm not stupid, Cedric. I know what you're doing. Kung paglalaroan mo rin ang feelings ko, mas mabuti pang umuwi na lang ako. Hindi tumitingin, sabi niya. Napaawang ang mga labi ni Cedric. Tinangka niyang abutin ang kamay ng dalaga. Pero agad itong umiwas. Leave me alone. Anito. Mabigat ang loob na lumabas ng silid si Cedric at iniwan ng dalaga. Tanghali na nang pumasok si Millie sa silid ni Micah. Micah, kain ka na raw, sabi ni Sir. Anito, nang ilapag ang tray malapit sa kanya. Ikaw ba ang nagpalit ng damit ko kagabi, Millie? Bigla niyang naisipang itanong. Naku, hindi. Si Sir Cedric ang nag-alaga sa'yo magdamag. Wala pa nga halos tulog yun eh. Ginising niya nga kami ng madaling araw para humingi ng gamot. Napaawang ang mga labi ni Micah habang nakikinig kay Millie. Nakakainggit ka. Halatang mahal na mahal ka ni Sir. Kung nakita mo lang kung paano siya nataranta kagabi. Biro mo, may gamot naman sa kwarto nyo, pero naghahanap pa siya ng iba. Yung mas effective raw para mabilis na bumaba ang lagnat mo. Sus, magkano naman ay binigay sa'yo ni Cedric para purihin mo siya ng ganyan, ha? Naku, wala ah. Totoo ang sinasabi ko. Nangingiting sagot ni Millie. Biglang natahimik si Micah at tila napaisip. Totoo na nga kaya ang feelings na ipinapakita sa kanya ni Cedric?